rumekta na tayo doon sa ating tatalakayin. Nako, eto balik tanaw lang ho tayo mga kababayan ha. Naalala niyo po ba si Eden Santos ba yon? No? Si Eden Santos, yung sinasabi po ng PCO, mga bossing, na kumbaga palitan kasi hindi marunong sumunod ng protocol. Yun lang ho yun mga kababayan ha. Emma Arellano, never mo pang na-shoutout ang name ko. Pagkagising ko, ikaw agad ang pinapanood ko. Sorry naman po. Kapag yung pagbukas po natin kasi nung ating Facebook, nitong ating YouTube, talaga namang mabilis na po yung yung comment section. Gusto ko po kayong ma-shoutout lahat. Kaya lang po mabilis yung comment section, no? O yan. Okay mo, naalala niyo ho mga kababayan. 'Di ba? Naalala niyo po yung Eden Santos. O, di ko makakalimutan 'yan. Yung mahirap kausap. Yung yung paulit-ulit, mga bossing, kailangan 5 beses mong uulit-ulitin o aabot pa ng 10 beses para maintindihan yung sinasabi ni Attorney Claire Castro. O, di ba po, kapag ka nagsasalita si Attorney Claire Castro, paulit-ulit yon. O, at iisa ang topic, puro hair pulikol, puro hair pulikol. Di ba? Sabi ho ng PCO, mga kababayan, na kung pwede o kung may maipapalit na kahit papaano, yung matali-talino naman ng kaunti, para wag kayong magpapadala ng mahina ang ulo diyan, yung simpleng protocol hindi makasunod. Oh. Sabi, palitan, baka merong mas maayos at marunong umintindi. Nagsalita sila Marcoleta. Aba, yan na po ang Sorry, hindi ko pa natatapos yung aking sasabihin, natatawa na ako. Paano ba naman? Sabi nila Marcoleta, aba, ayan na po ang pinakamatalino namin. Yan na po ang pinakamagaling namin. Isa sa magaling yung si Eden. Sabi ko, di lahat pala kayo dyan, mahina ang kukote ninyo. Lahat pala kayo dyan, hindi kayo marunong sumunod sa protocol at hindi kayo makaintindi ng kailangan aabot ng 5 hanggang 10 beses uulit-ulitin sa inyo. Kasi yun yung nakikita natin doon sa Eden Santos Ngayon mga bossing, sa part pala ng OBP, meron silang binaban. Meron silang ayaw payagan, mga kababayan. Siguro kapag kasi nagtanong sa kanila, hindi nila kayang sagutin. No? Sa parte po ng OBP, mga kababayan, meron silang estasyon na hindi pinapayagan na makapag-interview sa kanila. At ito po, yung sabi ni Alvin El Chico, mga bossing ha, sabi ni Alvin El Chico sa inyo, diyan sa Office of the Vice President, hindi pera ng Vice Presidente ang nagpapatakbo ng OBP. Pera ng taong bayan yan. Pakinggan nyo. Sinopla kayo dito ni Alvin El Chico ha. The Office of the Vice President. Kayo. Office of the Vice President daw. Sabi kasi sa akin, ewan ko kung totoo, na hindi daw ina-accredit ng Office of the Vice President ang DZMM. Which is sila ho yun, mga kababayan. Sila ho yun, no? Karamihan po ng ating mga kinukuhang mga topic, karamihan po ng ating mga kinukuhang reaksyonan galing po na DZMM kasi naman po, mga kababayan, talagang legit at makatotohanan yung kanilang mga balita ho doon sa DZMM. Ngayon nagrereklamo sila kasi hindi sila pinapayagan daw at ban sila sa OBP. Grabe kayo diyan ha, namimili kayo. Siguro ang mga pwede sa OBP kagaya po nung Semenay. Ayun, favorite ho nila 'yon no? Kagaya nung Semenay, kagaya nung Net25 na kapag ka nagtanong kailangan papanig sa kanila o pagka nagtanong yung kayang-kaya nilang sagutin. Siguro kapag ka nagtatanong itong DZMM, mahirap pong sagutin. Kaya hinaharangan at ayaw nilang payagan. Sabi ni Shiro Kansaki, gusto kasi ng OBP yung Semenay at Shiminet 25. Tuloy, game. Pupuna, hindi nyo po pera yan. Paalala lang po sa Office of the Vice President, ang nagpapatakbo po ng Office of the Vice President ay pera ng taong bayan. Hindi po pera ng Vice Presidente. Narinig nyo? Ban sila sa OBP kasi totoo yung binabalita nila. Sabi ni Maria Marcela Ortalis, hindi nyo daw pera yan.
Pera daw ng taong bayan yan. Naku po ha. Kayo ha, kapag ka pala yung mga ganito, alam nyo ho, mga kababayan, ang isa sa iniisip ko kung bakit nila binaban ito pong OBP, kaya po nila o kaya binaban po ng OBP, mga bossing, ito pong DZMM, dahil nga, kumbaga walang pinipiling tanong. Lahat ng itatanong nila, yung gustong malaman ng taong bayan. Saglit lang. Naman. Sandali Ayan. Di ba? Tsaka ang isa po sa iniisip ko, mga kababayan, dahil si Martin Romualdez ay part owner nito pong nito pong DZMM. Mga bossing, sabi, gusto kasi nila scripted, sabi ni Ma'am Sakurambo, at sabi ni Ma'am naman ni Ma'am Neng Gigi, tama naman, feeling kasi ni Sara or ng OBP, pera nila ang papatakbo, nasanay na kasi sila na inangkin na ang pera ng bayan ni Sara. Tuloy. So ibig sabihin may public interest po yun. Hindi mo pwedeng iban ang isang lehitimo na media organization na may permit naman, may business permit naman. Magtataka kami kung yung yung Semenay pwede diyan. Mukhang yung Semenay parang vlog na lang ho 'yun, di ba? Mga kababayan, parang vlog na lang din ho yung yung Semenay. Dati ho, merong mga matitinong mga newscaster 'yun. Dati ho, nung nandoon pa si Mike Abe, kahit papaano, maganda yung binabalita. Kaya nga lang ho, mga bossing, nung pumanig si Mike Abe, kay Pangulong Bongbong Marcos, ayaw ni Buloyski. Kaya nasabihan si Mike Abe. Ayun, umalis si Mike Abe. Pero simula, nung umalis si Mike Abe, wala na po, bumulusok na po pababa yung Semenay. Mga kababayan, kasama po nung pagbulusok pababa ng Semenay ay yung pagpasok po doon sa oblo ni Kibuloy naman ho, mga kababayan. Si Vice Ganda, nakakalaya. Si Kibuloy, nasa loob. Mukhang mas na-stop po si Buloyski, mga bossing, kesa kay Vice Ganda. Tuloy! Lihitimo naman dahil lang ang pagturing mo ay may bias. Pag may bias ang sinasabi mo, reklamo mo sa pamunuan kung may bias yung report, hindi ho ba? Pero hindi nyo po pera yan. Pera ng taong bayan ang nagpapatakbo ng Office of the Vice President. So ano ang rason ninyo para i-ban ninyo? Kasi parang may narinig akong ganyan Kasi nga, ang DCMM po, ang part owner po, si House Speaker, Martin Romualdez. Kaya nagkakaganyan ho yung mga yan. Alam nyo naman na mainit si Inday Sara Duterte, di ba? Kay House Speaker Martin Romualdez, dati pa ho, mga kababayan. Pilit na sinasabi ng ating Vice Presidente na si Martin Romualdez ay nangangarap para maging presidente. Meron na po ba tayong narinig kay Martin Romualdez na, lahat ng ginagawa ko ako ay tatakbo sa 2028 election? Wala pa ho. Di ba? Ang nagpupumilit lang po magsabi noon at nagpupumilit na sabihin na magpe-presidente si Martin Romualdez, ang vice-presidente ho, mga kababayan. Di mo alam tuloy kung natatakot ang vice-presidente na makakalaban si Martin Romualdez Di ba? Lahat na lang po. Porket, inimbestigahan yung confidential funds. Inimbestigahan sa House yung mga EJK, mga Pogo, etc. Porket inimbestigahan, sinasabi ng Vice Presidente, kasi tatakbo ng pagka-presidente yang si Martin Romualdez, kaya ganun. Hindi ba pwedeng gusto lang malaman ng mamamayang Pilipino kung merong mga nagkakasala na mga nakaupo sa gobyerno?